Okay. Today, we will hear a great testimony how God moved in the life of our sister here. Matagal po siyang nawala, pero nakabalik na uli. And a good friend of Christine, a good friend of ours, mula noon hanggang ngayon. Isa siya sa ginamit ng Panginoon at ginagamit ng Panginoon. Lalo na po sa Bulacan. Tina kayong idea Tiga Bulacan niya Di ba? Today, after a long years na nawala po siya, pero na-overcome po niya lahat ng pagsubok at lahat ng ups and downs sa buhay. Lahat. Today, we will hear the goodness of God in her life. Today, we will ask and call Dr. Christy de Dios. Hallelujah. Palapakan po natin para sa buhay po natin, kapatid, Doktora. God bless you, Doktora. 1 oras at kalahati. Wow, thank you. 15 minutes lang daw po. Orasan niyo ako. Thank you po, Pastora. Nakakatawa kanina kasi tinawagan ko si Pastora. Parang binobosesan niya ako. Tapos sabi niya sa akin, nung nagpakita na ako sa taas, sabi niya sa akin, nandito ka pala. Akala ko magte-testify ka online. Nandito ka pala. Buhay na buhay. Glory to God. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa mga taga-Bulacan, hello, yes. Salamat. Sa akin pong pastor ng Bulacan. Hello po, si Pastor Boy, at si Ate Sally. Okay, narito po ako sa inyong harapan para mag-testify sa kabutihan ng Panginoon sa aking buhay. Sino po dito yung first time lang ako nakita? Ngayon lang po niyo ako nakita rito. So madami na pong bago. Kanina nagulat ako pagpasok ko, parang halos wala na akong kakilala at puro po kabataan. I thank God, napakadami pong kabataan dito. Amen. So, uunahin ko lang po magpasalamat dahil sa opportunity na to na makapag-share ako dito. Talaga pong pinag-pray ko to at humingi po ako kay Pastor Herbert kung pwede ako mag-share dito kasi po nag-uumapaw, nagpupumiglas ang talagang yung pong gusto ko i-share. Yung papuri ko sa Panginoon, sa himalang ginawa niya sa buhay ko. Di ba pagka masaya ka, gusto mo ikwento? So, gustong-gusto ko pong i-share sa inyo na sa Panginoon po may pag-asa. Amen? Buhay ang ating Panginoon. Buhay na buhay. So, salamat po kay Bishop at pinagbigyan din po ako. Although 15 minutes lang, kakayanin ko kaya. So, sa mga morning watchers, nagpapasalamat po ako sa mga intercessors. Ako po yung pinagpe-pray sa umaga. Kapag kailangan ko ng talagang full force, ako po yun. Salamat po sa mga prayers nyo. Sa lahat, sa mga intercessors sa Bulacan, thank you. Sa lahat po ng mga pastors na ginugulo ko. Pagka tinetext ko, please pray for me. Ganyan. Talaga pong todo binibigay nila. At gusto ko po ibalita sa inyo na we won the battle. We won the battle. Hindi lang ako, kundi kasama ko po ang lahat. Kasama ko po kayo sa panalong ito dahil sa panalangin ninyo. And I really give back all the glory to the Lord. So, intro pa lang po. So, ang gusto ko po i-share, meron po akong pinasuyo na pakiano lang po yung team ko. Ito po. Hindi po ako magpipreach. Gusto ko lamang pong magkaroon ako para po, meron lang direksyon yung aking Ito pong Romans 12:12, pinakita po ito sa akin ng Panginoon. Minsan nasa mall ako, may hinahanap ako. Mayroong isang parang journal na nakalagay, Romans 12:12. So hindi ko alam kung ano yung Romans 12:12. So, hinanap ko po agad at iyon po ang pinakita sa akin. Ang sabi niya, rejoice in hope, be patient in affliction, be persistent in prayer. So, nandito po ako sa inyong harapan, nag-promise ako kay Lord, kasi nung time na dumadaan po ako, siguro na ako curious yung iba, ano ba yung sinasabi ko? Ako po ay isang cancer survivor.
2019, ako po ay na-diagnose na may breast cancer. 2019, ng January, nang ako po ay maoperahan. It's, yung mastectomy po. It's a full mastectomy sa isang breast. And, yun po yung background ko. So, nangako ako sa Panginoon na sabi ko, lagi ko po didideklara yung kanyang salita that I will not die, but live, but declare His goodness in my life. Sabi ko, Lord, bigyan mo akong chance. Gusto ko pong tumayo sa Christ in you upang ipatotoo na ikaw ay buhay. Upang ipatotoo na ikaw ay Diyos na nagpapagaling noon hanggang ngayon. So I thank God talaga na nandito po ako. Kaya sabi po dito sa una, rejoice in hope. Ano po ba nagiging reaction nyo sa tuwing naririnig nyo yung word na cancer? Di ba minsan sasabihin nila, naku, kukunin na yan ni Lord. Baka malala na yan, wala nang pag-asa. So, yun nga po, nung ma-diagnose ako, hindi po, normal po akong tao na nakakaramdam ng takot. So, dumaan din po ako nagkaroon din po ako ng takot. Nagtanong din po ako kay Lord. Na-shock, umiyak. Sabi ko, nung una in denial pa ako parang hindi, kaya namin to ni Lord. Kayang-kaya ni Lord to. Pero syempre, kalaunan, lumalabas yung emotion, yung fear ko, yung tanong ko. Sabi ko, Lord, kukunin mo na ba ako? Paano yung mga anak ko? Kinuha mo na nga po yung tatay nila. Pati ba ako kukuhanin na nyo agad-agad? So, ganyan ang mga tanong ko kay Lord nung umpisa. So, di ba sabi naman, di naman masamang magtanong. So, talagang diretso po ako kay Lord. So, ang sabi po, yan nga sa Romans 12:12, rejoice in hope. Paano kaya mag-rejoice sa situation ko na may cancer? Sasabihin ko, hey, may cancer ako. Ganun ba yun? So, nung namatay si Alan, yung first husband ko po, may tinuro si Lord sa akin. Turning your sorrow into joy. Si Lord lang po ang makakagawa niyan. Kaya napaka-importante po, yung tamang relasyon kay Jesucristo. You stay connected. Kasi we can only live victoriously if we live by faith in Christ. Yung, narinig ko po yan kay Pastor, kay Bishop, yung word na yan. Which is totoo naman. We can only live victoriously if we live by faith in Christ. Saan ka tatakbo kung wala si Kristo? And I thank God nang mangyari po ito, kilala ko na siya. In His presence, sabi nga, there is fullness of joy. There is no fear. There is no pain. So, turning your sorrow into joy, I reverse everything. I just thank God for everything. Lahat ng magagandang bagay, yun lamang po ang pinili ko na alalahanin at pasalamatan ng Panginoon. Hindi ako nag-focus sa sakit ko o sa nararamdaman ko. I just fix my eyes on Jesus, the author and the finisher of my faith. There is hope in Jesus. Buhay pa ako, kaya may pag-asa pa. Kayo ba? May pag-asa pa ba tayo? Amen. Kasi buhay tayo, di ba? Hanggang buhay, may pag-asa. So sabi nila, ang cancer daw, pag may cancer ng tao, nasa dead end ka na. Sa akin, hindi. Kahit nakaharap sa akin yung fact, F-A-C-T, fact, yung katotohanan, na meron akong cancer. Kasi nakita, na-diagnose, nag-reflect sa mga laboratory. So, it's a fact. Pero sabi nga, lab result, nagpapatunay ito, pero hindi ito ang truth. Alin ang truth? Ang truth, yung sinasabi sa salita ng Diyos. Ano yon? That by His stripes, we are healed. Iyon ang totoo. Amen? Buhay ang ating Panginoon. Kaya nga, sabi nga, we need to believe what we say and we believe. Kung ano sinasabi mo, dinideklara mo, paniwalaan mo. Amen? So ako po, ang nakikita ng mata ko, nandiyan yung result. Invasive ductal carcinoma, cancer. Pero sabi ko, may kayang gawin ng Panginoon ko dito. Walang imposible sa Panginoon. So, nung pang time na yon, sabi ko po, ang last word, ang last say,
sa buhay ko ay ang salita ng Diyos. Hindi ang sasabihin ng doktor. Ang sabi ng doktor, stage 3 daw ako. Number lang yan. Sabi ko, it's just a number. Sino siya? Para siya ang magdikta. Sabi ko, ang may last say sa buhay ko ay walang iba kundi ang Panginoon, ang kanyang salita. Amen. May pangako si Lord eh. Ang sabi niya sa Isaiah 53 verse 5, ano sabi niya? By His stripes, we are healed. Hope is the confident trust with an expectation of fullness. So kaya nga, tinayuan ko po yung aking pananampalataya. Nilakaran ko what I believe in. So sabi ko, magaling na ako. Pinagaling na ako ni Lord. So, alam niyo yung kantang, even yung sa Waymaker, even I don't see it, you're working. You never stop, you never stop. Even I don't feel it working, you never stop. You are the Waymaker. So, sa tuwing may mga fear ako, sa tuwing, yun lagi ang kinakanta ko sa akin para ipaalala na hindi natutulog ang Diyos. He may be silent, pero may ginagawa siya sa mga oras na yon. Amen? So, I acted on it. Tuloy ang buhay. Buhay ako eh. Tuloy ang buhay. So, di po ako nag-dwell doon sa nararamdaman ko, but I just changed my perspective. I reversed everything. Pag may sumasakit sa likod ko, pag may sumasakit sa akin, sabi ko, Lord, inaayos mo lamang po yung nararamdaman ko ito. May ginagawa ka sa likod ko. Kasi po, nagkaroon po ako ng bone metastasis. So, from breast cancer, lumakad yung cancer ko, yung cancer cell, dun sa likod ko, sa bone, sa lumbar. So, from time to time, sumasakit po yung likod ko. So, pagka masakit, sabi ko, Lord, thank you, Lord. Ini-stretch mo lang yung buto ko. Inaayos mo lang yung buto ko. Ganyan po lagi ang declaration ko. Tapos, sabi, God, this is I just continue praising God for everything. Sabi ko nga, wear the garments of praise instead of heaviness. Naituro ko na po ito sa Bulacan. Naging, ko po yun, na imbis na malungkot ako, imbis na mag-dwell ako sa nararamdaman ko, I give praise to the Lord. I thank God. Pinupuno ko po ang puso ko ng papuri sa Panginoon. So, we all know who is the ultimate victorious. It's Jesus Christ. Sabi nga, God is the source of hope. And all we have to do is to be joyful in Him. Again, we can only be victorious if we live by faith in Christ. So, sabi niya, yun nga po, nasa dead end na daw ako. Kaya, ginawa ko? Itodo ko na kay Lord. Itinodo ko na lang po kay Lord yung pananampalataya ko. So, I rejoice in hope. May pag-asa po kay Kristo. Sabi nga sa Psalm 94, when my anxious thought multiplied, your comfort filled my soul with joy. Kaya po, kapit lang, may pag-asa sa Panginoon. There is hope. Yung pong hope, nilagyan ko ng acronym. Hope, H is holding unto the promises expectantly. Kaya po ako may t-shirt na yes and amen. Dito po yung 2 Corinthians chapter 1, verse 20. Ang sabi po sa kanya, for all the promises of God, in Him are yes, and in Him, amen. To the glory of God, through us. So, yes and amen. So, ano pangako ni Lord? By His stripes, you are healed. So, yun ang promise niya, and it is a yes and amen. Para raw saan? For the glory of God, through us. Kaya papuri po sa Panginoon dahil ang kanyang pangako ay totoo. Amen? So, patient in affliction. Yung po, sa Romans 12, rejoice in hope, patient in affliction. Affliction is something that causes suffering, pain, distress, grief, or misery. May nabasa po ako, affliction can be beneficial. Sa Psalm 119:50, this is my comfort in my affliction, that your word has revived me. So, ito yung inano ni David, nung time na may pinagdadaan siya. Sabi nga, yung affliction po na to, yun yung pain ko na nararamdaman, ito po yung nag-push para sa akin sa scripture
to seek Him more. Mas lalo ko siyang nakilala sa buhay ko. Mas lalo ako naging close kay Lord. The affliction can draw us to God because we realize that things of this world are broken. Sa sitwasyon ko po, tuwing magpapapets scan ako, excited ako makita na clear na. So, pero pagka hindi pa rin. Meron pa. Sige lang, tuloy lang ang buhay. Just be patient. May ginagawa pa si Lord. Nung huling araw po ng December 31, 2023, tapos January 2 hanggang January 5, na-radiation po yung likod ko. Kasi sobrang in pain na talaga. So, during that time, nung nakahiga na po ako para sa first radiation, alam ba nyo na mayroong crucifix doon sa ceiling. Butas yung ceiling, pero crucifix ang niya. Tapos may ilaw. Sabi ko, ano kaya yun? Iyon ba yung doon ba dadaan yung light para doon sa radiation ko? Pero alam ba ninyo, dahil doon sa na yun, pinaisip uli ni Lord sa akin yung benefits of the cross. So, alam niyo yung syempre may konting takot dahil radiation, nagpa-pray po ako noon. Tapos, nung ipakita ni Lord sa akin yun, pinaalala niya, ano ba yung benefits of the cross? Doon ko po naranasan yung kapayapaan. Doon ko po naranasan yung inner joy. Na kahit dumadaan ako sa ganon, may kagalakan pa rin sa puso ko. At alam ba nyo, na doon kasi sa States, pagka 5 session lang naman, pagka everyday yun, pupunta ako doon, 15 minutes lang. Wala naman ako nararamdaman. So, maliksi pa rin po ako. Alam ba nyo na lahat ng puntahan ko, ospital, yung mga nurses, hindi sila naniniwala na dumadaan ako sa kapagsubukan. Kasi nga, I walk on my faith, na magaling na ako. Nilalakaran ko na magaling na ako. Bakit ako parang may sakit? Bakit ako aktong may sakit? So, nung may bell doon, na parang ibebell mo siya para isabihin mo, na-graduate ka, na yung 5 session nagawa mo. So, alam nyo, nung nag-bell ako, sabi ko po doon sa husband ko, sabi ko, i-video mo kasi ito na, una't huli ko napunta rito. Sabi ko, so talagang dineclare ako na po na yun na ang una't huling punta ko. Ginagamit po ng Panginoon yung mga ganitong pagpapagaling sa atin. Kasi may tinuturo siya. Alam nyo, nung nakahiga nga ako na doon sa cross, alam nyo na, imagine ko yung dugo niya. Na bawat pumapatak na dugo sa akin, yung dugo niya, pinapatakan niya po lahat ng cancer cells at pinapatay niya. Iyon po ang iniisip ko sa tuwing nakikita ko po yung cross na yon. And true enough, sabi ko nga, good news, patay na po lahat ng cancer cells sa katawan ko. Amen. To God be the glory. Yung series na PET scan, papa-PET scan ako, alam niyo, blessed pa rin ako kasi doon sa PET scan, Christian yung yung nag-a-assist sa akin, ang laki niyang tao, ang laki ng kamay. Alam niyo, naiisip ko para siyang, padala ba to ni Lord? Kasi at peace ako, tapos gaganyanin niya, God will bless you. God be with you. Ginaganyan niya ako lagi. Tapos, nung last na, PET scan, sabi niya, you are healed. Ginaganyan niya ako. At yun nga po yung ikapitong PET scan ko na lumabas, na clear na ako. Kaya napakabuti po ng Panginoon. God is so good. Pagka po kasi nag-bone metastasis ka na, kung stage 3 ka, stage 4 na ang bilang nila ron. So sabi ko nga, it's just a number. Kay Lord, walang ganun, di ba? Kasi may kaya siyang gawin sa buhay natin. Dahil walang imposible sa Kanya, laging may pag-asa. Amen. So there is hope in Jesus. Nothing is impossible to God, to those who believe. At saka po, gusto ko i-please lagi si Lord. Sabi nga, without faith, you cannot please God. So lagi ko sinasabi, ipi-please kita, Lord. Ipi-please kita. Kaya lagi ko pong dinideklara na talagang pinagaling na niya ako. And then next, dun sa sinabi niya, faithful in prayer. In NLT translation, it says, keep on praying. In ESV, says be constant in prayer. In NASB, says we should be devoted to prayer. So God is making this so simple.
be faithful in relationship and also be faithful in prayer. He wants us to be dependent on Him in every circumstances, whether in the midst of trial or in time with great breakthrough. Isa ito sa benefit ng affliction. I draw near to God through prayer. Lumago po ako talaga sa aking prayer life. Sa araw-araw, sa bawat oras, I maintain a constant communication with God. Lahat, lagi ko siyang kausap. Nasa work, naglilinis ako, kausap ko siya, naglalakad ako, kausap ko si Lord. I just express yung kabutihan ng ginagawa niya sa akin. Sabi nga minsan, we fervently pray, pero parang worse pa minsan ang situation. Unti-unting nawawala ang ating pag-asa. Yung hinihintay at gusto ng dyablo, mag-umpisa na tayo na magtanong, manita sa Diyos. But at times like this, we must fully surrender and continue to be faithful in prayer. Huwag po tayong bibitaw sa panalangin. Kasi inaayos lang si Lord. Pero at the end, sasagutin po niya ang panalangin natin. Amen? So, marami ako na-miss sa aking share. Anyway, gusto ko rin po sa inyo na i-update ko lang yung aking present life. I was given a second chance ni Lord sa buhay ko. Nakapag-asawa po ako ulit. Nabiyuda ako ng 2014 and I got married 2022. Tama ba? 2022, opo. Meron po akong intercessor dito sa aking love life, si Ate Mer. Nung una, pag nagkukwento kami ni Ate Mer, kinikwento ko yung situation ko, maganda na yung situation ng ko. Magaling ka na. Sabi ng ganun. Iba naman ang pag-pray natin. Yung love life mo naman. Kaya, isa po sa answered prayer ni Sister Mer, yung aking love life. So, napakabuti ng Panginoon kasi sabi ko nga, madalas naiiyak ako sa kabutihan niya kasi bagamat ako ay may sakit noon, nagkasakit ako, pinakasalan pa rin ako. Di ba? Parang sa iba, baka dying na to. Papakasalan ko pa ba? Pero po siya, sa tulong ng Panginoon, sa biyaya ng Panginoon, talaga pong pinakasalan niya ako. At dahil din po sa kanya, yung health ko, na-monitor ng husto kasi doon sa kanyang health insurance. So, 3 years na po ako, 3 years na ako sa States. 3 years na rin kami uma-attend sa church consistently. 3 years na rin siyang uma-attend ng life group. At siya pa minsan ang excited para mag-attend sa life group. So, masaya po ako kasi may katuwang ako. This time, yung pag nagpe-pray kami sa umaga, every time we pray, may nagsasabing amen. Yung may katuwang ka, merong nag-a-agree sa aking panalangin. Kaya, napakabuti po ng Panginoon kasi nga, mayroong second chance. Amen? So, conclusion ko po, we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who has been called according to His purpose. For those of us who love Him and are called to His purpose, He promised this powerful word, in all things, God works for the good in everything. Not just for the good things that happen, but in all we can be assured He will indeed bring good from it, because He is our Redeemer and He will not waste our pain. So, amen. So, tandaan po natin ang 2 Corinthians chapter 1 verse 20. For the promises of God to Him, si Jesus po yun, is yes and amen. For the glory of God through us. His promise to me that by His stripes I am healed. It happened to me to give glory to His name. God is marvelous. He is awesome. He is indeed a promise keeper. To God be the glory. Glory to God. Glory to God. God is good, ne?
So let's all be strong and courageous, for God is a good God. He is in control of everything. So, sino man ngayon ang merong nararamdaman, huwag matakot.